walang masamang sumira sa isang pangako alang-alang sa amin ng ating mga anak. Malaki ang kasalanan niya sa amin. Kaya isuko mo na siya. Kung hindi mapipilitan kaming labanan kayo. Gawin nyo na ang gusto nyo gawin. Hindi kami lalaban sa inyo. Sila dito! Wala na sila dito! Sapagkat siya ay tumakas na! Sa akala nyo ba'y makakatakas pa kayo? Marikit, anak ko, Huwag mo nang aksayahin ng panahon mo sa paghingi ng tawad sa aking asawa. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa kanya. Narito na ang inyong hinahanap. Kunin niyo na ang aking alay na bihag. Amaya. Umbo, si Binayaan at ang kanyang sanggol na dinadala ay pumanaw na. igawad niyo sa kanya ang pinakamasakit at pinakamatinding kamatayan. Marikit! Huli na ang lahat. Bukas itatakda ang magiging kaparusahan ni Lamitan. Ibinibigay ko sa inyong mga kamay ang kaparusahan ni Lamitan. Kaparusahang kamatayan. Masakit man. Ngunit ito'y nararapat lamang sa isang tulad niya. Maraming nagawang pagkakasala. Tingilan niyo ang pananakit niyo sa akin! Kung hindi papaslangin ko ang batang ito, hindi ako nagbibiro! Tumayo kayo sa kanya! Tumayo kayo! Lamitan, hanggang ngayon inaakala mo na makakatakas sa galit ng mga tao sa'yo? Kung mapapaslang ako, isasama ko ang batang ito na sa gayon na hindi kayo tuluyang magdiriwang sa inyong gagawin sa akin. Alam ko malapit sa'yo ang batang ito, kaya kung nais mo siyang mailigtas, sabihan mo ang mga tao mo na lumayo sa akin ngayon din! Amaya, isang kumpas ko lamang ay agad nakikilis si Sungil upang ikupo si Lamitan. Hindi. Sundin niyo ang kanyang nais. Magsilayo kayo! Layo! Layo! Walang susunod sa kanya! Sa pagkakataon ito, kaming dalawa magtutuos. Sundin niyo ang nais ni Amaya. Walang sino man ang susunod sa kanila. Bilis! Lamita, tumigil ka na! Ikaw ang tumigil! Kundi lalo ko sasaktan ang batang ito! Ibaba mo ang iyong kapiyan! Ibaba mo! Dalaang! Bakit? Ano nangyari? Natapos na ba? Naparusahan na ba si Lamitan? Paano pa siya mapaparusahan ngayon nakatakas na siya? At binihag pa niya si Alonsina. Tama ba ito, Kuling? Siya ang tunay. Kawawa si Alonsina sapagkat nanganganib ang kanyang buhay. Sana'y magawa ni Amay na iligtas si Alonsina nang sa ganun hindi na madagdagan pa ang mga tao mapahamak dahil kay Dian Lamitan. Napakasama mo! Ibabalik niyo ang inyong mga bangkaw at inyong mga sandata! Kundi, wabakasan ko ang buhay ng batang ito! Bitawan mo ako! Mamaya. Ibaba niyo yung kampilan. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin at ilalayo ninyo ako sa pood na ito. Sakay! Sakay! Bumaya! Doon! Bumaya! Bumaya! Napakasama mo! Tumahimik ka! Bumaya! Bumaya, tulungan mo ako! Kayong dalawa, magtungo kayo sa ating pinuno. Ipaalam niyo kung anong naganap. Kumain na kayo. Bilisan niyo! Aba! Napakasama mo! Tumahimik ka! Tayong tao ay nilikha ni Lalao upang maging kawangis niya. At tulad ng mga diwata, may kapangyarihan tayong makipag-ugnayan sa kalikasan upang mapasunod sila sa nais natin. Mga umalagad, mahal na laon, at ang mga diwata, ako'y muling dumudulong sa inyo. Naway ako inyong pagbigyan. Tulungang mautusan ko ang dagat, iginagalang na tubig, na nagbigay ng lahat ng biyaya. Ipinapanalangin ko sa inyo. Pakinggan niyo ako. Dinggin ang aking tinig! Pagbigyan ang aking hiling! Banal na laon! Bakit kayo huminto? Ituloy niyo ang pagsasagwan!
Naglalakad na siya. Huwag kayong mamangha sa inyong nakikita. Guni-guni ninyo lamang yan. Ituloy niyo pagsasagwan. Dali! Ituloy ninyo! Lamitan, titigil mo na to! Hindi ko pakakawalan si Aluncina kahit na anong iyong gawin. Dalawa kaming mamamatay kapag hindi mo ako tinigilan! Kung gayon, matinding kaparusahan ang iaalay ko sa'yo. Makapangyarihang dagat, mga diwata at umalagad, ako inyong patnubayan. Pinatawag kita mahal kong diwata. Ikaw na sinasabing kumakain noon na maraming bulan sa kalangitan. Dingin mo ang aking tinig. Nais kong parusahan mo si Lamitan. Nais kong igawan mo sa kanyang karapat-dapat sa kanya. Ikaw na tirahan ng diwata at Panginoon ng Sulad. Dalhin mo sa kanya ang aking tinig at pakiusap. Ginigising ko siya sa kanyang pagkakahimlay at siya ay aking sinasamo upang ako'y kanyang tulungan. Nasa watain ang kasamaan ni Lamitan. Malandok! Malandok! Huwag mo akong pababayaan! Tulungan mo ako! Isinasamo kita, Malandok! Malandok! Dagang salamat sa'yo, Bakunawa. Mahal na Laon, dagang salamat sa'yo. Mahal na Laon! Salamat. Nang araw na iyon, ay nasaksihan ko kung paanong nakalakad sa ibabaw ng tubig si Umbo Amaya. At nasaksihan ko rin ang paglandad ni Bakunawa na isinamo niya upang parusahan si Lamitan. Nang araw na iyon, ay nakaligtas ako sa aking tiyak na kamatayan. Pagkat may isang tunay na mandirigma at babaylang bunggaitan na sumaklolo sa akin. Anak! Amaya! Si Lamitan, ano na nangyari sa kanya? Magugulat kayo sa aking sasabihin sapagkat sila... Si Lamitan ay yumao na. At sinusumpa ko sa inyong lahat. Kailan ba hindi niya na magugulo ang ating pamumuhay? Hinarap niya at tinupad ang kanyang bugna. Sa kamatayan ni Lamitan ay nabukas din ang kanyang kabuktutan. Mabuhay si Amaya! 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 Walang ibang nakabatid sa naganap kay Lamitan ng araw na iyon. Pagkat hindi ninais na makapangyarihang babae na ipagkalat sa lahat ang kanyang nagawa. Wala na rin nagtanong pa kung ano ang tunay na naganap kay Lamitan. Pagkat magmula nga ng araw na iyon, ay hindi na siya muling nasilayan pa sa puod. Kaya payapa ang isip ng lahat na si Lamitan ay ganap nang naparusahan. At ang kanyang dungan ay pumaroan na sa sulad, kung saan naghihintay ang lahat ng dungan ng mga taong nagdusa sa kanyang kasamaan.
Narito ka na sa dapat mong patunguhan, Lamita. Maligayang pagbati. Kahit tagal ko nang hintay ang iyong pagdadal dito sa sulat. Guni-guni ko lamang ito. Hindi totoo ito. Guni-guni ko lamang ang lahat ng nangyari sa akin. Maraming naghihintay sa iyo, Lamitan. Maraming nag-aabang sa iyong pagdating. Saan ka paroroon? Sa akala mo ba'y matatakasan mo kami? Aanihin mo hanggang dito sa kabilang buhay. Ang kasamaang pinamahalas mo sa daigdig ng mga humihinga. Pagkat dito sa sulat, ay gabi at araw naming ipapaalala sa iyo ang mga kasalanang ginawa mo. At wala ring katapusan ang matatanggap mong kaparusahan. Dahil sa pagkawala ni Lamitan, kung kaya tuluyan ang iginawat kay Bagani ng ama ni Raha Mangubat ang pamumuno sa buong puod at mga nasasakupan nito. Mabuhay ang bagong Raha! Mabuhay ang anak ni Raha Mangubat! Mabuhay si Raha Bagani! Mabuhay si Raha Bagani! Mabuhay si Raha Bagani! Mabuhay ang anak ni Raha Mangubat! Mabuhay ang bagong Raha! Mabuhay si Raha Bagani! Mabuhay si Raha Bagani! Bakit tila nalulumbay ang aking talatbon? Hindi ba siya natutuwa na ako'y itinalagang tunay na pinuno ng buot? Pagani, huwag mong isipin na ako'y hindi natutuwa sa mga pagkakataong nagaganap sa'yo. Bagkus umaapaw ang aking puso sa ligaya sapagkat hawak mo na uli ang tungkulong. May ibang dahilan kung bakit ako nalulumbay at wala kang kinalaman doon. Ngunit Amay, wala nang dahilan upang ikay malumbay. Magmula ngayon, ipinapangako ko na hindi na lamang ang puod ang aking paglilingkuran. Kung iyong tutulutan. Amay, nais kong paglingkuran ka ngayon at habang buhay bilang iyong bana. Bagani, huwag mong gawin ito. Huwag kang lumuhod. Walang masama kung gawin ko ito. Amaya, kapatid mo kung gaano kataas ang aking turing sa iyo. Wait, Bagani. Ang puod ay handa ng dulutan natin ng maraming pagbabago, Amaya. Ikaw at ako. Tayo ang magpapasimula ng lahat ng magagandang bagay dito. Tayong dalawa ang gagabay at mamumuno sa lahat upang tayo at ang puod ay tularan ng iba't ibang mga banwa. Tanggapin mo ang aking pagsumamo, Amaya. Tanggapin mo ako bilang iyong bana. Upang sa gayon, ang puod ay magkaroon ng panibagong ilaw. Amaya? Bakit hindi ka umiinig? Yun ang kinalulungkot ko, Bagani. Nakalimot ka na yata. Nakalimutan mo yata na isa rin akong pinuno ng mga luman. Paano ko magagawang maglingkod sa ating banyo? Pero meron din akong dapat paglingkuran. Amaya, tahimik ng lahat. Tuna na tayo mga kaaway kung kayo wala na sa panganib pambanwa ng mga luman. At kung tayo mag-isang dibdib, bakit hindi sila manirahan dito sa ating puad? Bagani, matid mo na iba ang pamumuhay ng mga taga rito. At hindi nila ikararangal kung sila'y pasasama. At hindi ko rin magagawa sa kanila yan. Nangangahulugan ba na
hindi ka makikipag-isang dibdib sa akin. Mahal kita, Bagani. Labis-labis kitang iniibig. Ngunit iniibig ko din ang banwang pinaglingkuran ko. Batid kong hinihintay na kami ni Pusaka at hindi ko sila bibiguin. At muli ang aking katanungan naman. Paano tayo? Hindi ko alam kung ano naghihintay sa ating kapalaran, Bagani. Huwag mo na akong tanungin. Sa ngayon, hayaan mong yakapin na lang kita. Upang maramdaman mo na hindi lamang ikaw nahihirapan. Bagani, nahihirapan din ako. Sa pangalawang pagkakataon, alang-alang sa kanilang katungkulan, ay binigong muli ni Umbo Amaya ang kanyang Ginoo. Kahit na wala siyang ibang pinakaaasam kundi ang makapiling ang Raha, ngunit batid ni Umbo Amaya na hindi pa ito ang panahon upang unahin nila ng Ginoo ang kanilang mga sariling kaligayahan. Kaya ng gabing ring iyon ay lumisan ang makapangyarihang babae upang magbalik na sa kanyang iniibig na banwa. Ang ating pinuno! Nagbalik ng ating korong pinuno, Amaya. Kay tagal ka namin inintay. Buha kayo ng mainom. Sige po. Batid ko ang iyong mga nagawa. Batid ko rin kung paano mo nagawang utusan ng dagat at si Bakunawa upang parusahan si Lamitan. Hawak mo na ang kapangyarihan na kapantay ng isang diwata. Kaya't anong dahilan at nagbalik ka dito sa banwang ito? Gayong magiging tanyag ka kung mananatili ka sa puod. Kapid, hindi ko hangad maging tanyag. Batid mo yan. Kaya ako nagbalik dito sapagkat alam kong kinakailangan nila ako. At naniniwala ako na magiging masaya ako dito sa piling ng ating Iloy. Magagawang mo ang mamuhay ng matahimik rito. Ngunit, maging masaya ka kaya? Ang pagiging masaya ay isang pagpapasya. Hindi ko man katabi si Bagani sa aking tabi. Ngunit magiging masaya ako sa piling ng ating Iloy. Magmula nga noon ay namuhay ng hiwalay sa isa't isa ang dalawang nilalang na nagmamahalan ng labis. Ngunit kahit malayo sa isa't isa, ay nagawa pa rin magampanan ni Raha Bagani at Umbo Amaya ang kanilang mga tungkulin. Dahilan kaya nagkaroon ng maraming pagbabago sa batas at panuto sa puod. Ang mga uripon ay binigyan ng maraming karapatan. Isa na rito ang maayos na pakikitungo sa kanya ng kanyang Panginoon. At ang pagkakataong matimawa ang sarili sa sandaling mabayaran ang kanyang pagkakautang o ang kanyang pagkakasala. Ang bawat isa sa puod, mula sa mga nabibilang sa kadatuan, mga timawa at mga uripon, ay binigyan din ng pantay-pantay na karapatan upang sila ay makapaghanap buhay ng marangal. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng panibagong kaguluhan at upang mabawasan ang pangangayaw, nakipagkasunduan din si Raha Bagani sa iba pang pinuno upang palaganapin ang paggalang, pagtutulungan at bukluran sa pagitan ng mga puod at mga banwa. At sa mga pagkakataong ito, kung saan ay nakikita at naghaharap ang iba't ibang pinuno, batid kong doon muling nagtatagpo sina Umbo Amaya at ang Ginoo. At sa paminsan-minsang pagkakataong iyon ng pinakamakapangyarihang babae at ng kanyang Ginoo, batid kong sapat na iyon upang mapunong muli ng galak at pag-asa ang kanilang mga puso. Pag-asa at galak na batid kong ginagamit nila upang higit na mapaglingkuran ng buong kaisugan, katapatan, at walang pag-iimbot ang kanilang mga nasasakupan.
ang kanilang kaisugan, katapatan at pagmamahal sa banwa at puod ay lumaganap maging sa iba pang bahagi ng kapuluan. Kung kaya tulad ni na Amaya at Bagani, ay marami pang ibang maiisog na mandirigma ang di nagpalupig sa sinumang mga dumarating na kaaway. Nagkamatayan! Ubo. Okay ba, no? Bawat pagbilog ng buwan sa loob na rin ng maraming panahon, ay palagi ko kayong nakikita kasama si Elisina, ang ating punong alabay na nagpapaanod ng mga bulaklak at bungang kahoy dito. Paumanhin, Ubo. Ngunit ngayon lang ako maglalakas loob na magtanong sa inyo. Ano ba ang dahilan at ginagawa niyo to? Ang mga bulaklak at bungang kahoy na aking ipinaanod ay alay ni Raha para sa mga diwata at umalagad Sina? upang patuloy nitong pangalagaan si Amaya. Sina? Paumanin, Raha. Ngunit hindi ko patid na bawal palang sagutin ang katanungan ng iyong bunsong kapatid. Alonsina, maaari bang iwan mo muna kami ng aking kapatid na Raha? Okay ba, no? Paumanhin, ngunit hindi ko nais pag-usapan si Amaya. Tagal na panahon na rin, Ubo. Natitiis niyo yung sarili niyong kaligayahan. Palagay ko, dapat niyo itong wakasan. Lalo ngayong payapa na at masagana ang ating puod. Napapanahon upang ikaw ay bumitaw sa inyong tungkuling habang kayo ay malakas pa. Ngunit kung ako ay bibitiw sa aking panunungkulan rito, paano naman ang ating puod? Ubo, magmula nung mamayapa ang ating mamagulang, ikaw na ang tumayong aking baba at aking iloy. Ikaw na rin ang naging huwaran at guro ko. Maaari wala pa sa akin ang talim at kagalingan na pag-iisip ng may gulang ng katulad mo. Ngunit batid kung kaya ko rin pamunuan ang ating puod kung hayaan niyo ako. Kamusta na ang iyong baba? Maayos na ba ang kanyang kalagayan? Oo, Pinuno. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa'yo, pagkat nakabuti talaga sa kanya ang pinainom mong halamang gamot sa aking ama. Kung gayon, sabihin mo sa iyong baba na bababa kami sa bundok bukas, kasama ng iba pa naming kasama, upang ihatid sa pamilya ng aming inani. Umayo na kayo. Makakarating, Pinuno. Amaya. Anong ginagawa mo sa aming poon? Bakit, Amaya? Hindi na ba ako nais makita ng aking tala? Ng aking buwan? Gaano katagal na ba, Amaya? Ilang pagkakataon na rin ang lumipas at niyaya kitang sumama sa akin sa pod upang makipag-isang dibdib sa akin. Ngunit ilang ulit mo rin akong tinanggihan. Yan, hindi na mauulit yun. Sapagkat hindi ko nais na madurog muli ang aking puso. Kaya kusa akong pumarito upang magpaalam sa'yo, Amaya. Nais kong malaman kung tatanggapin mo ba ako bilang isang mamamayan ng banwang ito. Nais kong malaman kung iniibig mo pa ba ako, Amaya? Tulad ng aking walang katapusang pag-ibig sa'yo. Bagani, paano na lamang ang iyong poon? Hindi...
Amaya, huwag mo naisipin ang ating puwan. May bago na itong tagapagmana na nakakalinga sa kanya. Amaya, ang aking nais malaman mula sa'yo. Tatanggapin mo ba ako? Tatanggapin mo ba ako, Amaya, bilang taga-Banwang ito? Iniibig mo ba ako gaya ng aking nararamdaman sa'yo, Amaya? Iloy! Anak. Hindi ko batid na may anak ka na pala, Amaya. Paumanin, hindi ko alam. Hindi ko rin nais na lapastanganin ang dangal ng iyong bana, kaya paumanin ko akong... Magani! Paano ba, Maya? Magani, sandali lamang. Hindi ko pa bana ang ama ng aking anak. Sapagkat kakarating lamang niya sa aming pood. Ang ibig mong ipahiwatig ay... Siya si Buna. Pinangalan ko sa aking baba. Magani, ang iyong anak. Baba? Hindi ko inakalang ng bunga pala ang ating pagmamahalan, Amaya. Kay kisig na bata, karapat-dapat ka sa ngalan ng iyong mga ninuno. At higit kang karapat-dapat bilang aking anak. Hindi na nagbalik pang muli ang Ginoo sa pood. Pagkat pagmula nung siya'y lumisan dito, siya ay doon na nanirahan sa banwa ng mga lumad, kung saan naroon ang kanyang pinakamamahal, ang babaeng may tuturing na pinakamakapangyarihan sa kanyang panahon. Hindi ka pa nagbabagap. Ikaw pa rin ang aking tala, ang aking buwan. Magmula rin noon, sina Bagani at Amaya ay nagsama ng masaya, tahimik at maligaya sa piling ng kanilang anak at mga nasasakupan. Wala na akong balita hinggil kina Amaya at Bagani pagkatapos noon. Hindi ko na napag-alaman pa kung sila ba'y nabubuhay pa o magkasama na sila doon sa sulad. Ibig ko pa rin silang maalala sa kanilang kabataan bilang kapwa maisog na lalaki at isang babae na may labis-labis na pagmamahal sa ating lahat. Bagkus ay lagi ninyo itong sariwain sa inyong mga isipan nang may lahat ninyo ito sa inyong mga magiging anak upang sila hindi makalimutan ng ating lahi at mga susunod pang salin lahi. Sapagkat ang isang taong walang kaalaman sa kanyang pinagmulang kasaysayan ay hindi kailanman nagmamahal sa kanyang tinubuang bayan. Hindi namin kakalimutan ang inyong mga salaysay hinggil sa ating mga magigiting na ninuno o ring Alonsina.
Makakaasa kayo na ang halimbawa ni Amaya ang aming magiging huwaran. Puno babaylan, anong nagaganap? Bakit tila gumagalaw ang lupa? Puno babaylan, tingnan nyo! Umaambon ng abo sa paligid! Umutok na ang bundok na tirahan ng mga diwata. Ang pagputok ng bundok ay babala. Sa ating lahat, tayo ay pumapasok sa isang bagong yugto ng ating pamumuhay. Isang bagong yugto na magpapabago sa ating lahat at pilit na papawi sa ating magiting na kasaysayan. Ang mga dayong ito ay nakikita kong magtatagumpay. Sila ay sasakop sa ating lahat at tayo ay kanilang pahihirapan sa loob ng daang taon. Ngunit, naniniwala pa rin ako na kahit tayo ay kanilang masakop, hindi pa rin nila tuluyang mapapawi ang ating nakaraan. Pagkat sa ating hinaharap, ang ating mayamang nakaraan ay muling bubuhayin ng mga bagong Bagani at Amaya na isisilang sa susunod nating mga lahi. Sila na tulad ni Amaya na walang kinikilalang takot sa mga kaaway.